Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto mo nobya ko? Gusto mo si Marie? Sinuntok mo. Dahil niloloko mo ko. Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong agad na hinahatulan ang kanyang kapwa sa kilos at panlabas na anyo nito. Kaya naman kadalasan nakasasakit sila ng damdamin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Adele sa ating dunang sa kanyang panahon. Adele, anak! Luto na itong arroz caldo! Ay, naku. Tamang-tama, Nay. Nakabili na ako ng pandesal. Dinala ko na nga ako doon sa burol ng nanay ni Marie. Ay, sige. Dadaling ko na ito doon para makakain naman ng mga naglalamay. Ako na lang mo. Ha? Napagod na kayo sa pamamalingkit pagluluto eh. Magpahinga na muna kayo. O siya, sige. Pero sasaglit ako doon mamaya. Okay po. Sasabihin ko kay Marie. Ay, kawawa naman si Marie. Mabait naman siya. Ngunit mukhang sinusubok ng kapalaran. Magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Iyak nga nang iyak hanggang ngayon na eh. Dahil doon, napabayaan na niya ang trabaho niya sa pabrika. At ilang buwan na rin ang utang niya sa paupahan mong bahay. Naunawaan ko naman ho siya. Ako man yung lumagay sa katayuan niya eh. Mas uunahin ko kayo kaysa doon sa bahay natin. Ano na nga ba ngayon ang balak niya? Hindi ko pa po tinatanong eh. Gusto ko po munang tulungan siyang mailibing yung nanay niya. Nailibing na si Inay, Ate Adele. Mag-isa na lang ako ngayon. Wala na akong kasama sa bahay. Dahil ilang buwan na rin patay si Itay. Marie, kung nalulungkot ka at nahihirapan ka mag-isa, edi, nung ka muna sa amin para meron kang kakwentuhan. Salamat, Ate Adele. Napakarami niyo na nagawa ni Aling Toyang para sa amin. Malaki na rin ang utang ko sa iyo. Huwag mong intindihin yun. Ang isipin mo ngayon, makabangon ka at makapagsimulang muli. Hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. Paano ko gagawin yun? Nalaman ko na kasi na tinanggal na ako sa pabrika dahil sa tagal na hindi ko pagpasok. Wala naman silang konsiderasyon. Siyempre, nagkasakit yung mga magulang mo eh. Magkasunod pang namatay. Kaya mo nagawa yun. Hayaan mo. Makakahanap ka rin na ibang trabaho. May awa ang Diyos. May sinabi sa akin yung isa kong kaibigan na DH sa Hong Kong. Nangangailangan daw ng isa pang katulong ang amo niya. Parang gusto kong subukan. Ako, baka mahirapan ka dun. Sanay naman ako sa hirap, ate. Kaya lang parang gusto kong subukang magtrabaho dun para makabayad sa mga utang ko. At para makalimutan na rin ang lungkot dahil sa pagpanaw ng mga magulang ko. Sa bagay, may katwiran ka. Konti lang naman daw ang gagastusin ko eh. Dahil direct hire daw ako. Pero problema ko pa rin yung konting panggastos. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Oscar? Oo, Marie. Total, mag-isa ka na. Wala na mga magulang mo. Malulungkot ka lang kung mananatili kang nag-iisa. Pero kamamatay lang ni na Inay at Itay. Hindi rin ako magiging masaya kung magpapakasal tayo sa ganitong panahon. Magiging masaya ka, Marie. Lahat gagawin ko para maging maligaya ka sa piling ko. Kaya pumayag ka na. Pasensya na, Oscar. Pero hindi pa ako handa. Ayoko namang mag-asawa dahil lang sa ulilang lubos na ako.
may iba pa akong gustong gawin ngayon. Ano yun? Ang mabayaran ng mga utang ko. At magagawa ko yun kung mangingibang bansa ako. Gusto mong mag-abroad? Ano, Oscar? Gusto mag-abroad ni Marie? Oo, Diego. Para daw mabayaran yung mga pagkakautang niya dahil sa pagkakasakit at pagkamatay ng mga magulang niya. Paano yan? Di magkakalayo kayo na matagal? Kaya nga malungkot ako eh. Hindi ko gustong gagawin niya. Pero ayaw naman niyang papigil. Hindi ko naman kasi siya kayang tulungan na magbayad ng mga utang niya. Pare, hindi kaya sinusulsulan siya ng kasera ng tibo para gawin yun? Si Adele? Oh, tombo yun, di ba? Ay, At close kay Marie. Kaya pwede niyang gawin yun. bakit naman niya gagawin yun? Oscar, doon pa lang sa lamay ng nanay ni Marie, halata ko ng kursunada siya ng tomboy na yun. Ano? Baka sinusulsulan niya si Marie na lumayo sa iyo. Nang sa ganun, magkaroon silang pagkakataon na maging sila ng nobya mo. Kaya kung ako sa iyo, pare, huwag kang pumayag na umalis si Marie. Pilitin mo siya, napakasal na lang kayo. Paano kung hindi siya pumayag? Papayag si Marie kung talagang mahal ka niya. Lester, may dala ka na naman pasalubong sa amin ni Inay. Nag-abala ka na naman. Masaya ako sa ginagawa ko, Adele. Hindi ito kaabalahan para sa akin. Pero alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Naliligaw ka sa akin. Hindi naman masamang magpakita ng pagmamahal, di ba? Hindi kasalanan yun. Pareho naman tayong walang pananagutan. Oo nga. Pero hindi naman lihim sa'yo yung damdamin ko, di ba? Ang puso ko, pusong lalaki. Ikaw na rin na may sabi, Adele. Gusto mong lumaya sa nararamdaman mong yan. Dahil mali at kasalanan sa Diyos yan. Tama ka. Pero, Lester, di pa ako malaya. Katunayan, meron akong mahal na iba. Piling ko ng pinaglalabanan yun eh. Pero, ayokong paasahin ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Ako ang may gustong umasa at gawin ito. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa Diyos. Malay mo, palayain ka niya sa pagiging pusong lalaki mo para sa akin. Lester? Kaya, hayaan mo na lang akong magtiyaga, Adele. Ito na yung perang magagamit mong panggasto sa pag-abroad mo, Marie. Maraming salamat, ate. Pangako, lahat ng utang ko sa'yo, babayaran ko kapag nakapagtrabaho na ako doon. Huwag mo isipin yun. Di naman ako nagmamadaling bayaran mo yun. Tama ang aking anak, Marie. Ang mahalaga sa amin ay matulungan kang makabangon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Toyang, Ate Adele. Napakabuti niyo po talaga. Basta, lagi mong ingatan ang sarili mo doon, ha? Oo, ate. Madalas ko rin kayong tatawagan. At huwag mong kalilimutang laging tumawag sa Diyos dahil siya ang tunay na makapag-iingat sa'yo. Adele! Sandali nga! Oh, ikaw si Oscar, di ba? Yung nobyo ni Marie. Buti natatandaan mo pa ako. Matandain naman ako sa mukha, Oscar. O, anong kailangan mo sa akin? Bakit ba gusto mong umalis ng bansang nobya ko? Binigyan mo pa siya ng panggastos. Di ako may gusto nun. Si Marie, tinulungan ko lang siya. Sinungaling!
Talagang gusto mo siyang mapalayo sa akin. Sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong dumiskarte sa kanya. Ay, nagkakamali ka, no? Kaibigan lang ang turing ko kay Marie. Kung talagang totoo yan, layuan mo si Marie at kunin mo ang perang ibinigay mo sa kanya. Ay, hindi ko pwedeng gawin yun. Ganon. Ayoko sumama ang loob niya sa akin. Sinasabi ko na nga, be. Gusto mo nobya ko eh. Gusto mo si Marie. Sinuntok mo ko. Dahil niloloko mo ko! Ah, Kunwari lang ang pagtulong mo kay Marie para makuha mong loob niya at mailayo mo siya sa akin. Itong tandaan mo, Tomboy. Sa oras na malaman ko na kayo na ni Marie, papatayin kita. Tandaan mo yan! Walang niya ka! Adik ko, bakit mo sinampan? Ang sama mo! Sinuntok mo si Ate Adele! Pinahiya mo ako sa kanya! At nagsumbong pala sa yung tomboy na yon. Hindi siya nagsumbong! Nakita na yung sa kapitbahay nilang ginawa mo! At siya nagsabi sa akin! Kaya napilitan na magtapat si ate! Bakit mo ginawa yun, Oscar? Naging napakabuti ni na Ate Adele at Aling Toya sa akin! Wala silang ipinakitang hindi maganda! Marie, Pero ikaw, nobyo ko pa lang. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka na. patawarin mo ako. Nagselos lang ako. Ayoko kasing umalis ka ng bansa. Sa ginawa mo, sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Marie! Umalis ka na, Oscar. Ha? Ayoko na makita ka pa. At wag mo na rin guguluhin pa si Ate Adele. Dahil sa oras na malaman kung may ginawa ka pang masama sa kanya, ako mismo, ako ang magsusumbong sa'yo sa mga pulis! Huwag mo sanang kalilimutan ng mga payo namin sa'yo, Marie. Lagi kang mag-iingat. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Aling Toyang. Mamimiss ko po kayo ni Ate Adele. mamimiss ka rin namin, Marie. Bale, mabilis naman lumipas yung panahon eh. Magkikita ulit tayo. Oo, ate. At saka lagi ko kayong tatawagan. Paano nga pala si Oscar? Kinalimutan ko ng barumbadong yun. At ang mapanghatol na yun, ate. Siguro kaya nangyari to upang makita ko ang tunay niyang ugali. Si Marie ba yung kausap mo sa cellphone, anak? Opo, Nay. Oh, kumusta naman daw siya? Ayos pa rin po dahil mabait naman daw yung amo nila. Natutuwa ako sa batang yun. May isang salita. Nakabangon na siya ngayon. Nabayaran na niya lahat ng mga utang niya. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ay, teka nga pala. Bakit nakabihis ka? Aba, at naka-makeup ka pa. Mamamasyal po kami ni Lester, Nay. Napapadalas yata ang pamamasyal ninyong dalawa. Kayo na ba, anak? Di pa po. Oh. Pero malapit na. Bala ko na po siyang sagutin sa birthday niya. Aba, magandang regalo yan, anak. Sigurado ka ba na malaya ka na sa pagiging pusong lalaki mo? Opo, Nay. Si Lester na ngayon ang nasa puso ko. At hindi na si Marie. Pinalaya ako ng Diyos sa mali kong damdamin para kay Marie. At yun ay dahil nagtagumpay ka sa pagsubok sa'yo ng Diyos. Hindi niya binibigo ang mabuting hangarin nang sa kanya'y nais makalugod. Iyon ay kanyang binibigyan ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring
Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Inutusan ba kitang dalhan mo ko yan? Ha? Daddy, naisip ko po kasi, baka po masakit ang ulo niyo. Kasi lasing po kayo kagabi. Kaya dinalhan ko po kayo ng coffee. Ang dapat sa kape na yan ganito. Daddy! Bakit niyo naman po ibinuhos ang coffee sa akin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming pagsubok ang buhay may asawa. Hindi dahil lumagpas na ng 10 taon ang pagsasama, sila'y matibay na. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Rembrandt sa ating tulang sa kanyang panahon. Ang tataas po ng grades ko, di po ba, Daddy? Oh, congratulations, Candy, ha? Actually, nasaan si Junior? May pasalubong ako sa kanya, eh. Ay, nasa kwarto nanonood ng TV. Alam mo naman ang batang yun. Napakahilig sa Oh, cartoons. pupuntahan ko na nga lang. At para makapagpalit na rin ako ng damit pambahay. Oh, sige. Oh, Candy. Bakit bigla ka nalungkot? Kasi po, nakalimutan na naman po ako ni Daddy. Natuwa naman siya sa report card mo, di ba? Opo, pinati nga po niya ako. Pero tulad ng dati, wala na naman akong pasalubong. Si Junior lang ang meron. Bakit ganun, Mami? Bakit mas paborito ni Daddy si Junior? Anak, hindi totoo yan. Akala mo lang yun. Akala mo lang na mas nabibigyan ng atensyon ng daddy mo si Junior. Kasi nga bata pa. Pero maniwala ka. Pareho lang niya kayong mahal. Mabuti naman, pinasyalan mo ko. Wala ko kasi kung pasok sa opisina, kaya nang tawagan niyo ako, pinuntahan ko na kayo. Bakit po ba, Mami? May problema ba kayo? Wala akong problema. Pero ikaw, meron. Kayo mag-asawa. Oh, ano na naman ho bang sinabi sa inyo ng manugang niyo? Ay tulad ng dati. Hindi mo pa rin binabago ang hindi pantay na pagtrato mo sa inyong mga anak. Oh, Mami. Rembrandt, malaki na si Candy. At nararamdaman na niya na paborito mo ang iyong bunso. Natural lang ho na maging paborito ko si Junior. Dahil siya magdadala ng apelyido ko. Gusto ko nga, 2 lalaki sanang naging anak namin ni Carlin. Kaso babae yung nauna, eh. Oy, pero hindi tama yung ginagawa mo. Dapat na maging pantay ang pagtrato mo sa iyong mga anak. Dahil pareho kanilang kailangan. Binibigay ko rin ang pangangailangan ni Candy. Ay, kaso nga nakikita at nararamdaman niya na mas mahal at pinapansin mo si Junior. Huwag na nga natin pag-usapan ito. Kung wala na kayong ibang sasabihin, uuwi na ako. Candy, nasaan si Junior? Naglalaro po sa bakuran. O, sinira mo ba yung gate? Opo, Mami. Sinara ko po yun bago po ako pumasok dito. O, teka, ba't naman ganyan ang itsura ng buhok mo? Nakasabog na naman. Hindi ba ang sabi ko? Aayusin mo lagi yan. Sorry po, Mami. Nakalimutan ko eh. Naglaro po kasi kami ni Junior, kaya hindi ko na po naayos. O, halika nga dito at maupo ka rito at ayusin ko yung buhok mo. Opo. Ikaw, ha? Huwag mong kalilimutang ayusin ito lagi. Di ba gusto mong mapahaba ang buhok mo? Opo. O, kaya dapat lagi mo itong aalagaan.
O, ayan. Ayos na. Dali naman eh. Thank you po, Mami. Ano ba yan? Ano ba? Boses ni Mang Intoy yun ah. Teka nga anak. Mang Intoy, bakit ho? Si Junior! Nakalabas nitong bahay niyo! Abay pinagkakaguluhan! Ay, bakit ho? Ano ho nangyari sa anak ko? Nasa gasaan siya! Ha? Mukhang patay na! Junior, anak ko, Junior! Ano nangyari? Bakit namatay si Junior? Ano ginawa mo kay Lynn? Anak, uminahong ka! Hindi ko kasi alam na nakalabas ng gate si Junior. Nasa loob kami ng bahay ni Candy. Inaayos ko yung buhok niya. Mas pinahalagahan mo pa yung lecheng book na yan kaysa kay Junior! Hindi mo malaki sinara yung gate bago mo siya iniwan! Nakasarap po yung Daddy. Puro po pinuksan niya, kaya siya nakalabas. Anak, wala nang mangyayari kung magagalit ka pa. Talagang wala na, Mami! Dahil pati na si Junior ko! At kasalanan niyo ito, Carlen! Candy! Huwag mo sabihin yan, Rembrandt. Masakit din para sa akin na nangyari. Daddy! Huwag mo ako tawagin, Daddy! Kayo ng mami mong pumatay kay Junior! Kayong dalawa! Good morning, Daddy. Dinalhan ko po kayo ng coffee, oh. Heto po. Inutusan ba kitang dalhan mo ko yan? Ha? Daddy, naisip ko po kasi baka masakit ang ulo nyo. Kasi lasing po kayo kagabi. Kaya dinalhan ko po kayo ng coffee. Ang dapat sa kapinayan ganito! Ah! Daddy! Bakit yun naman po ibinuhos ang coffee sa akin? Iyan ang bagay sa makulit na katulad mo! Sobra ka na, Rembrandt. At titiis ko yung pamabaliwala mo sa akin. Pero pati si Candy, sinaktan mo. Sobra na yun. Kasalanan niya yun. Dahil masyado siyang papansin. Anak mo rin siya. Panganay natin. Noon ngang buhay si Junior, hindi mo siya napag-uukulan ng panahon. Kasi nga, mas paborito mo si Junior. Kaya ngayon kinukuha niya ang posisyon ni Junior sa puso ko. Mas nagkakamali siya. Dahil hindi niya yun makukuha. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi naman ibang tao si Candy. Pero ayaw mo siya pag-ukulan ng panahon. Dahil lang ba sa hindi niya madadala kapilino mo? Kayong mag-ina ang may kasalanan. Kaya namatay ang bunso ko. Kaya wag mo kong sisihin kung ganito ko sa inyo. Hirap na ako sa pagbabaliwala niya sa akin, kuya. Hirap na ako kay Rembrandt. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Lalo pa nadagdagan ang hirap ng kalooban ko. Kasi pati si Candy, sinisisi niya sa nangyari kay Junior. Pagsubok ito sa buhay ninyo mag-asawa, Carlene. Kaya tatagan mo ang loob mo. At patuloy mong ipanalangin sa Diyos na liwanagin na niya ang isipan ni Rembrandt. Nagulat ako nung tawagan mo ko, Lambert. Kasi naman, laging sa chat lang tayo nagkakabalitaan. Pero kanina, tinawagan mo ko. Pasensya na. Nabala kita. Classmate tayo noong college at matagal tayong hindi nagkita. Kaya hindi abala ang ganitong pag-uusap natin. Brent, parang na akong masisiraan ng ulo eh. Ano? Bakit? Ano ba ang problema mo? Wala nang mag-ina ko, pare. Nabanggang sinasakyan nilang taxi habang sinusundan ako. Ha?
Nagumon ako sa sugal. At minsan, sinundan ako ni Melda para pigilan sa paglalaro. Nagkataong kasama niya ang anak namin. At doon na aksidente ang aking mag-ina. Ngayon wala na sila. Sising-sisay ko sa mga ginawa ko. Pero hindi na ako makakabawi pa sa mga pagkukulang ko sa kanila. Oh, birthday mo na pala next weekend eh. Anong gusto mong gift? Kahit naman po okay lang po sa akin, Tito Hansel. Sige. Ako na ang bahala umisip ng gift ko sa'yo. Kuya, Thank you po. ang gusto ko sana, magpa-party kahit na simple lang. Okay yun. Wag na po, Mami. Ha? O bakit naman, anak? Eh, kahit naman po kasi may party, hindi pa rin po masaya. Dahil wala si Daddy. Kasi galit pa rin po siya sa akin. Dear Father, thank you po sa mga success na binibigay niyo po sa akin sa studies ko. Thank you din po dahil birthday ko na naman bukas. Naalala nga po yun ni Mommy at ni Tito Hansel ko. Kaya lang po, galit pa rin sa akin ang daddy ko. Hindi pa niya maalala ang birthday ko. Dahil po sa pagkamatay ni Junior. Nalulungkot din po ako sa pagkawala ng brother ko. Namimiss ko po yung paglalaro namin. Pero, maswerte pa rin po siya. Kasi kahit wala na siya, hinahanap pa rin siya ni Daddy. Kung mawawala po ako, hanapin na rin po kaya ako ni Daddy. Mamahalin din kaya niya ako. Sana po, ibigay mo na po ang gift na hinihingi ko tuwing birthday ko. Namahalin na rin po ako ng daddy ko. Happy birthday, anak. Thank you po, Mami. O dahil ayaw mong maganda tayo, papasyal na lang kita, ha? Sino naman ang nagsabing kayong dalawa lamang ang mamamasyal? Siyempre, kasama rin ako ba? Daddy? Oo, anak. Mula ngayon, makakasama mo na ako sa lahat ng celebration sa buhay mo. Daddy? Rembrandt. I'm sorry sa inyo. Sinisi ko kayo sa nangyari kay Junior. Ganong hindi naman dapat. Dahil kayo man, hindi nyo rin gustong mawala siya. Salamat. Salamat at nagliwanag din ang isip mo. Oo, Carlin. Pinagliwanag ng panalangin ni Candy ang aking isip. Maging ang nakita kong nangyari sa isa kong kaklase. Namatay ang kanyang mag-ina at saka siya nagsisi. Carlin, ayoko mangyari sa akin yun. Rembrandt. Ayoko mawala kayo sa akin ni Candy. At tanggap ko na rin na hanggang doon na lang ang buhay ng ating bunso. Ibig niyo pong sabihin, Daddy, mamahalin niyo na rin po ako. Oo, anak. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Dapat namang hawak sa Diyos ang isang sambahayan. Upang dumating man ang ulos, sila'y hindi pababayaan sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tanga rin pala anak mo eh. Hindi ba niya alam na bobo ka? At walang kwentang mag-budget? Kaya ayaw kitang bigyan ng pera? Marunong ako mag-budget. Ayaw mo lang ako pagkatiwalaan. Para kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pagtitiis na walang kabuluhan. Paano nga ba ito mawawakasan? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Glenda sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit naman kailangan lumayo pa kayo sa amin, Nay? Oo nga naman, Nay. Malayo pong Maynila dito sa Bulacan. Hindi namin kayo kagad na masasakluluhan kapag may nangyari sa inyo. Kaya naman mga anak, oo. Kung magsalita kayo, para bang merong masamang mangyayari sa akin. Tatapatin na po namin kayo. Wala po kaming tiwala kay Mang Daniel. Uy, bakit naman? Nakita niyo naman, maayos siya nagpupunta rito. Una po, dahil sa Facebook niyo lang siya nakilala. Pangalawa, live-in lang ang gusto niyang gawin sa inyo. Biyudo naman siya. Kami nga ho ni Kuya Nardo, pinakasal niyo sa naging asawa namin eh. Oo nga, tama si Risa. At saka gusto pa ng lalaking yun na ilayo kayo sa amin. Mga anak, kasi nga, naroon ang bahay niya sa Pasay. Oh. Maging ang kanyang trabaho. Kasama niyo naman doon ang mga anak niya. At saka, Nay, ang itsura ni Mang Daniel, parang matapang. Oo. Malay nyo, ganun din ang ugali niya. Tapos, ganun din ang mga anak niya. Oh. Huwag naman sana kayo manghatulagan. Hindi sa ano. At saka matanda na kami ni Daniel. Alam na namin ang papasukin namin. Kaya hayaan niyo na lamang kami. Total, may mga pamilya na kayo. Hayaan niyo naman magkaroon din ako ng kasama uli sa buhay. Mukhang hindi sangayon ng dalawang mong anak sa pagsasama natin. Hindi silang umingiti ng paalis na tayo. Siguro nag-aalala lamang sila. Kasi malayo ako. Ang arte naman nila. Hindi na sila mga bata para bantayan mo. Iniisip lamang nila mahihirapan silang dalawin ako. Kahit hindi ka nila dalawin, kaya natin mabuhay. Kaya wag nilang pairalin ng baluktot nilang katuwiran. Tama na nga, huwag na nga natin silang pag-usapan. Umiinit ang ulo mo eh. Daniel, may gusto sana ako itanong tungkol sa mga anak mo. Ano yun? Dito rin ba nakatira sa bahay ang apat na anak mo may asawa na? Oo. Pero may kanya-kanya naman tayong kwarto eh. Kaya walang problema. Ha? Bakit hindi sila bumukod? May asawa na sila. Buti na rin yun. Dahil lagi nila ako nabibigyan ng pera kada sahod. Nagbibigay sa akin ng mga yan. Kaya kahit hindi ako magtrabaho, ayos lang.
Sila na rin ang sumasagot ng tubig, ilaw. Kaya wala tayong poproblemahin. Glenda, maglalaban na ba kayo? Ay, oo. Heto nga, ilalagay ko na sa washing machine yung mga damit namin ng tatay nyo. Ay, kunin niyo na itong mga labahin ko. Para mailagay na rin dyan. Ha? Yun sa tatlo kong mga kapatid kayo na rin yung kumuha doon sa kwarto nila. Ano? Bakit ganon? Di ba sinabi sa inyo ni tatay? Kayo ang maglilinis, maglalaba dito. Kaya nga kami hindi tumutol. Nung sabihin niya magsasama na kayo, at dito na kayo titira. Diyos ko, bakit ganito? O sige na, kunin niyo na to. At marami pa kayo lalaban. Risa, na-video call mo ba si inay kanina? Ay, oo, kuya. Pero sandali lang eh. Bakit sandali lang? Maglalabat maglilinis pa raw siya ng bahay. Ano? Alam mo, kuya, kutob ko ha, hindi masaya si inay sa buhay niya dun. Bakit mo nasabi yan? May naikwento ba siya? Wala. Pero malungkot ang mukha niya eh. At saka, parang payat siya. Ganon? Siya naman kasi. Nag-asawa pang muli. Lumayo pa dito. Gusto kong dalawin si inay, kuya. Masunog ang sinaing. Naku, pasensya ka na sana, Daniel. Nakalimutan ko eh. Ang dami ko kasing ginagawa, naglalaba habang nagsasaing. Napakatanga mo naman. Parang walang pinagkatandaan eh. Daniel! Sakit mo naman magsalita. Nasasaktan ka totoo naman. Ang tandaan mo na sunugan ka pa ng sinaing. Siguro kaya namatay agad ang asawa mo dahil sa konsumisyon sa katangaan mo eh. Sobra ka naman. Hindi ko naman sinadya yun. Ang dami mo nang sinabi. Kasalanan ko pa ngayon. Palibhasa, hindi ikaw ang bumibili ng bigas. Kaya wala kang ingat. Bakit tumatanggap kayo ng labada, Nay? Wala kasi akong pera, anak eh. Wala akong pambili ng mga kailangan ko. Sa Bulacan, hindi namin kayo pinaglalaban ni Kuya Nardo. Pero iba na ngayon, anak. May pamilya na ako. Bakit? Hindi pa kayo binibigyan ng pera ng kinakasama ninyo? Lisa, Oh, ba't kayo umiiyak? Sinasaktan ba kayo ng lalaking yun? wala siyang ibinibigay. Siya ang namimili na lahat ng kailangan namin dito. Kaya wala ako nakahawakang pera. Kahit para sa sarili ko. Sabi ko na nga ba hindi magandang buhay niyo dito eh. Ay. Ano yung sinasabi mo? Sinasakto ng tatay ko nanay mo, ha? Siya yung madrama. Iyakin pa. Sana, Tessie, hayaan mo kami mag-usap ng nanay ko. Baka kung ano-anong masasamang sabihin niya laban sa amin. Wala naman ako sinasabing gano'n, Tessie. Inay, ayusin niyo na po ang lahat ng gamit ninyo. Sumama na kayo sa akin. Umuwi na tayo sa Bulacan. Tanga rin pala ang anak mo eh. Hindi ba niya alam na bobo ka? Daniel, At walang kwenta mag-budget? Kaya ayaw kitang bigyan ng pera. marunong ako mag-budget. Ayaw mo lang ako pagkatiwalaan. Para kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Talagang tama ako. At matalino. Tingnan mo mga anak ko. Maluwag sa buhay. Hindi tulad ng mga anak mo. Mahihirap. Isang kahig, isang tuka. Tama na. Sobrang ka masakit magsalita. Isa pang dahilan, kaya ayaw kitang bigyan ng pera. Ayoko maglakwatsa ka at makipagkita sa kung sinong lalaki. Ano? Diyos ko naman, Daniel.
Hindi ako taksil na babae. Lagi ka may kausap sa cellphone. Siguro lalaki mo yun. Hindi totoo yan. Mga anak ko lagi kong kausap. Tumigil ka. Kung gusto mo magtagal ang pagsasama natin, sumunod ka sa patakaran ko. Kung ayaw mo, maluwag ang pinto. Lumayas ka. Hindi ko na makakaya mga ginagawa ni Daniel. Hirap na ako sa pagtitiis sa ugali niya. Hindi nga niya ako sinasaktan ng pisikal. Pero dinudurog naman niya ang damdamin ko. Nilalait ang pagkatao ko. Pinaghihinalaan pa ako ng taksil. Nakakahiya sa mga anak ko. Nagkamali ako sa pakikisama sa lalaking ito. Kailangan tapusin ko na ang walang kabuluhang pagtitiis ko. Ikaw palang ipinadala ng agency sa akin para maging tauhan ko doon sa aking resort. Ay, opo, sir. Ako po si Glenda. Byuda po ako. May 2 anak, pero may asawa na ho silang pareho. Wala ka na palang dapat alalahanin dahil may asawa ng mga anak mo. Maaari ka nang hindi magtrabaho. Naku, sir. Ayoko po ng ganon. Malakas pa naman po ako. Ayoko naman pong iasa sa mga anak ko ang mga pangangailangan ko. Tsaka isa pa po, gusto ko pong malimot ang kabiguan ko. Kaya gusto ko makabangon at maging abala. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. 8,000 ang magiging starting salary mo. After a few months at maganda naman ang trabaho mo, marunong naman akong magdagdag. Naku, Sir Gary, maraming salamat po. Pangako po, magsisipag po ako at magiging tapat po sa inyo. Ang ganda dito sa resort na pinagtatrabahuhan nyo, Nay. Oo nga, Nay. Nagustuhan din ng misis ko at ng apo nyo. Kaya nga pinapunta ko kayo rito para mag-enjoy tayong lahat dito. Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Ay, anak, lahat ng trabaho may hirap. Ngunit may katumbas din naman yung ginawa at sarap. Kapag nagugustuhan ang ginagawa ko at kumikita ko, masaya ako. Dahil kahit nagkakaedad na ako, produktibo pa rin ako. Buti na lang po, nagawa niyong hiwalayan ang lalaking yun. Kaya yan, maligaya kayo ngayon. Ay, hindi nga ako pinigil ng mga anak niya na umalis ako. Kaya pagdating ng tatay nila, wala na ako. Sa cellphone na lang kami nagkausap. Humingi siya ng tawad sa akin. Pinababalik ako roon. Pero, ayoko na talaga. Kontento na ako sa buhay ko rito. Walang bibig na nananakit at nanlalait sa akin. Pero kung kailangan nyo kami, Nay, tawagin nyo lang kami. Oo nga po. Darating kami kagad. Pangako po yan. Ang bibig ay dapat na gamitin sa pagpupuri at pagsasalita ng mabuti. Hindi sa pananlait at pananakit ng damdamin upang maging matiwasay ang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko, pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi lamang kapahamakan ang bunga ng kapusukan, nagbubunga rin ito ng problema. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jimwell sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kayo pumayag, Mami, Daddy? Anong gusto mong gawin namin? Itaboy namin ang aming apo? Jimuel, pag-aasawa ni si Ditas. At ayaw kay Sheila na pakakasalan ni Ditas. Kaya dinala ni Ditas ang bata rito. Selfish talaga babaeng yun eh. Sarili lang niyang iniisip niya. Paano naman ako? Pareho lang kayong selfish at mapusok. Kaya nagkaanak kayo ng maaga. Sinusustentuhan ko naman pong bata, Daddy. Jimuel, hindi pera ang problema sa pagkakataong ito, kundi ang titirhan ng bata, ang magmamahal at mag-aaruga sa kanya. Huwag mo namang ipagkait yun sa anak mo. Kasalanan sa Diyos ang pagkaitan mo ng kalinga at pagmamahal ng iyong anak. What? Nasa inyo ang anak mo sa pagkabinata, Jimwell? Yes, Kyla. Pero bakit? Ayaw sa kanya ng magiging asawa ng mami niya eh. Kaya, dinala siya sa amin ni Ditas. So, ibig sabihin nun, makakasama ko siya pag kinasal na tayo? I don't like Jimwell. Kyla, please understand the man. Sheila is my daughter. At ayaw ng parents ko na itaboy siya. Gusto niyang gampanan ko ang tungkulin ko sa kanya. Ayoko nang may karibal sa'yo. Lalo na yung anak mo sa pagkabinata. Kaya kung hindi mo magagawa ng paraan na mailayo sa akin ang batang yon, ako lalayo sa'yo. Kyla naman. Sorry. My decision is final. Marami ka nang nainom na alak, kuya. Tama na yan. O sige ka, baka hindi ka makapasok sa office niyo bukas. Kaya mula ako, Mark. Gusto kong makatulog ng mahimbing para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Ano bang problema mo, kuya? Bakit ka naglalasing? Nakipag-break sa akin si Kyla. Dahil kay Sheila. Hindi pala niya matanggap ang pamangkin ko? Tanggap niyang may anak ako. At sinusustentuhan ko. Pero ayaw niyang makasama namin ang bata. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko. Pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Wala palang kwenta ang babaeng yun eh. Madali lang sa kanyang limutin ka kahit 2 taon na kayo. Kaya nga, nasasaktan ako, Mark. Di kalimutan mo na rin siya, kuya. Makakahanap ka rin ng iba, kuya. Mas higit sa kanya. Maniwala ka lang. Naglalasing na naman si Jimuel Fernan. Mula lang makipagkalas sa kanya si Kyla, ayun, nakagano na. Kaya tuloy hindi niya mapansin ang apo natin eh. Dahil sa ginagawa niya. Kinausap ko na siya tungkol doon. O anong sabi niya? Abay, nagalit. Sinisisi pa yung ating apo. Kasalanan daw ni Sheila, kaya naghihirap ang loob niya. Ba't ang lintik na yun ah? Kung tutuusin, siya may kasalanan. Kung hindi siya naging mapusok noon, hindi siya magiging batang ama. Mabuti na pinagtapos pa rin natin siya sa pag-aaral eh. Sa kabila ng ginawa niya. Totoo yun. Sinustentuhan din natin yung bata. Hanggang sa makaya na ni Jimuel ang obligasyong yon. Kausapin natin uli ang lalaking yon. Hindi tamang sisihin niya sa mga nangyayari sa kanya ang isang musmos.
Daddy! Nakita ko po nagsusulat kayo dito sa sala. Kaya dinalahan ko po kayo nitong juice para po meron kayong mainom pag nauhaw kayo. Sinabi ko bang ikuha mo ako niyan? Po? Sumagot ka! Hindi po. Hindi. Kung ganon, itapon mo yan. Dahil hindi ko iinumin yan. Pero, Daddy... Kapag hindi mo ako sinunod, sa'yo ko ibubuhos ang Diyos na yan. Ano? Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Dahil ayokong kasama ka. Daddy! Itatapon mo bang Diyos na yan? Oo, ibubuhos ko na sa'yo. Sheila, bakit ka umiiyak? Tito Mark, bakit po hindi ako mahal ni Daddy? Hindi yan totoo. Mahal ka ng daddy mo. Bakit po hindi niya ako pinapansin? Lagi rin po siyang galit sa akin. Mainit lang ang ulo ni kuya kasi pagod siya sa work. Hindi niya po ako talaga mahal, Tito Mark. Sabi po niya, ayaw niya ako makasama. Si kuya talaga sinasaktan ng damdamin ng bata. Sheila, tahan na. Mawawala rin ang galit ng daddy mo. Basta lagi mo lang siyang ipagpipray kay God. Lagi ko naman pong ginagawa yun. Pero ayaw pa rin sa akin ni Daddy. Kawawa naman ang pamangkin ko. Minsan tuloy naiisip ko. Kay God na lang po ako. Sheila, Kasi po, mahal niya po ako. Hindi tulad ni na Mommy at Daddy. Mag-usap nga tayo, Jimwell. Kung si Sheila na naman ang pag-uusapan natin, Daddy, saka na lang tayo mag-usap. Bakit ka ba ganyan, anak? Bakit mo sinasaktan ng damdamin ng isang wala namang muwang? Damdamin ko nga nasaktan eh. Nang dahil sa batang yon, nawala sa akin ang babaeng gusto kong pakasalan. Huwag mo ngang ipilit yung baluktot na katuwiran mo. Kung hindi kayo naging mapusok ni Ditas, hindi isisilang si Sheila. Daddy, Tapos ngayon, pahihirapan mo ang damdamin ng bata. Kayo ni Ditas ang may pagkukulang kay Sheila. At dahil nasa iyo siya ngayon, dapat mong punan ang pagkukulang mo. Huwag mong hintayin kunin siya sa iyo ng Diyos upang mamulat ka sa iyong pagkakamali. Ayaw ko pong uminom ng kamot, Grandma. Hindi maaari, Apo. Ilang araw na lagnat mo. Paano kang gagaling kung hindi mo iinumin itong medicine mo? Gusto ko nga po. Huwag nang kumaling. Sheila! Para po hindi na mahirapan pa ang loob ni Daddy. Oh, Diyos ko. Apo! Ano sinasabi mo? Alam niyo po, sabi ko kay God, kunin na lang po niya ako. Kasi hindi naman po ako love ni na Mommy at Daddy. Sheila! Kay God na lang po ako. Mami, Daddy, tinawagan ako ni Mark. Anong nangyari? Bakit yung isinugod dito sa ospital si Sheila? Jimwell, mahina ng anak mo. Oh, Ayaw tanggapin ng kanyang katawan ng mga gamot at pagkain. pero bakit ganun? Sabi ng doktor, marahil daw, may malaking dinaramdam ang bata.
Kaya siya mismo ayaw na mabuhay pa. Hindi. At alam mo ba ang sabi sa akin ni Sheila? Ang gusto niya, kay God na lang daw siya. Dahil hindi niyo naman daw siya mahal ang kanyang mami. Jimuel, ito ang ayaw naming mangyari. Ang hangarin ng kaawa-awa naming apo ang mamatay na lamang. Grandma, Anak, Grandpa, Sheila, anak. Salamat, gising ka na. Daddy, nasaan po sina Grandma at Grandpa? May kinuha lang sila sa bahay. Pero babalik din sila agad. Anak, kamusta ng pakiramdam mo? Medyo nangihina pa rin ako. Ay, Daddy, sorry po. Dahil sa akin, nahihirapan na naman kayo. No, don't say sorry, anak. Wala kang kasalanan. Akong nagkulang sa'yo. Ang nagkasala. I'm sorry. Daddy, hindi na po kayo galit sa akin. Oo. At mula ngayon, mamahalin na kita at laging aalagaan. Ang saya-saya ko po, Daddy. Anak, Sinagot din po ni God ang prayers ko. Anumang problema ang maging bunga ng isang pagkakamali, ay dapat na harapin at sikaping maituwid ang pagkakamali upang maging maligayang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero hapon na at parang uulan pa. Sandali lang ako. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ng ate ko. Kinakabahan kasi ko dun sa isang tinutulungan niya. Sino sa mga ikinuwento mo sa akin? Yung Lito o yung Magno? Si Magno. Ewan ko ba, hindi ko gusto yung mga tingin niya sa bahay ni ate. Para bang hindi siya gagawa ng mabuti. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong labis ang kasamaan. Pinakitaan mula ng kabutihan, nagawa ka pang saktan. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Elsa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Anton, eto pang sinangag tsaka tuyo. Salamat. Masarap itong nabili mong tuyo ah. Tama lang ang alat, di makati sa dila. Oo nga. Doon ko yung binili sa suki ko sa palengke. Ah, Anton, mamaya nga pala aalis ako, ha? O ba, saan pupunta? Dadalawin ko si Ate Letty. Namimiss ko na siya. Sige, para malaman natin ang kalagayan ng kapatid mo.
kung bakit naman kasi ayaw pa niyang dito tumira. Oo nga. Nag-iisa lang nga siya doon sa kanyang bahay eh. Paano ang katwiran niya? Hindi siya takot mag-isa dahil wala naman siyang kaaway at marami siyang mga tinutulungan. Kahit na. Iba pa rin yung may kasama siya sa bahay. Himukin mo siya uli mamaya. Lumipat na ka mo rito. Maluwag naman dito sa atin eh. Nang makasama din niya ang kanyang mga pamangkin. Narito pala kayo, Magno. Dito? Oo, Aling Elsa. Nagpatulong po sa amin si Aling Leti na linisin itong bahay niya. Kinuha na rin po namin yung mga basura. Mabuti wala kayong trabaho ngayon. Mamaya pa ho ako papasada ng pedicab. Ako naman, kahit anong oras pwedeng mga lakal eh. Siyempre, uunahin muna namin si Aling Leti. Mabait siya eh. At laging tumutulong sa amin. Ay, eto yung bayad ko sa inyo, Magno. Dito. Salamat po, Aling Leti. Salamat to. Wala nga naman. Oh, Lito. Ba't sila? May bisita na si Aling Leti. Tutuloy na po kami. Oh, sige. Salamat sa inyo, ha? Oo. Ate, bakit ang laki naman ang binigay mong pera doon? Ayos lang yun, Elsa. Kontento naman ako sa trabaho nila eh. At saka isa pa, tulong ko na yun sa kanila. Parehong ulilan lubos na ang dalawang yun. Ganun ba? Oo. Si Lito, siya yung nagtataguyod sa dalawa niyang kapatid. Kaya bukod sa pangangalakal, nagpapasada pa siya ng pedicab. Si Magno naman, wala naman pamilya. O yung si Lito, mukhang mabait yun. Pero yung Magno, ewan ko. Hindi ko gusto. Pakiramdam ko, hindi yung gagawa ng mabuti. Ikaw naman. Kaya ate ha, mag-iingat ka doon. O kaya, lumipat ka na lang nga sa amin. Malaki naman yung bahay. Hindi ka makakasikip doon. Tsaka hindi ka Kontento masisipan. na ako dito sa bahay ko. Kaya hayaan mo na lamang ako. Ate, nag-aalala talaga ako sa'yo eh. Patatawag na lamang kita kay Lito. Pag kailangan ko, tulong mo. Magandang hapon po, Aling Leti. Oh, Norma, ikaw pala. May kailangan ka ba? Bibigay ko lang po itong atraso namin sa bahay. Pero isang buwan pa lang po ito. Isusunod ko na lang po yung 2 months kapag nakaluwag na po kami. Wala kang aalalahanin. Naunawaan ko naman kayo eh. Nawala ng trabaho ang asawa mo. At ikaw lang ang may kayod. Tapos, nagkasakit pa yung anak nyo. Kaya natural lang na mahihirapan talaga kayo. Oh, salamat po sa pangunawa, Aling Leti. Mabuti na lang kayong naging kasera namin. O Anton, mabutit narito ka na. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Ang aga mo nagluto ah. Oo, kasi aalis ako. Pupunta ako kay ate. Dadalawin mo ulit si Ate Leti. Oo. Kasi hindi ako mapakali. Pero kapon na. At parang uulam pa. Sadali lang ako. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ni ate. Kasi kinakabahan ako dun sa isang tinutulungan niya. Sino sa mga ikinibento mo sa akin? Yung Lito o yung Magno? Yung Magno. Ewan ko ba? Pero hindi ko gusto yung tingin niya doon sa bahay ni ate. Parang hindi gagawa ng mabuti. Nabanggit mo ba yan kay ate? Oo. At pinag-iingat ko rin siya. Ang mabuti pa, parang hindi ka labis na nag-aalala. Isama natin ang ate mo sa ating gabi-gabing panalangin upang ingatan at iligtas siya ng Diyos. Iyon ang pinakamainam na magagawa natin para sa Kanya. Aling Leti, uutang sana ako sa inyo ng pere. Ha? Bakit? May babayaran lang akong kompromiso. Magkano ba? 4,000 po. Pero huwag kayong mag-alala. Babayaran ko rin man agad eh. Napasubo lang talaga ako. Magno, huwag ka sana magagalit Dapat,
Para hindi ka nakukompromiso, iwan mo na ang sugal at alak. Hindi naman po ako nagsusugali at naglalasing. Huwag ka na magsinungaling. Ilang beses na rin kitang nakita naglalasing at nagsusugal. Iwan mo na ang mga bisyong yun. Walang buting idudulot sa iyo ang alak at sugal. May araw din siya sa akin. Magno, may nakaaway ka ba? Wala, Lito. Sinong binabantaan mo? Naiinis ako kay Aling Leti. Si Aling Leti? Bakit ka naman naiinis? Ang bait nun ah. Nangungutang lang ako. Ang dami ng sinabi. Kasi huwag na raw ako magsugal at maglasing. Para daw hindi ako makompromiso. Tama naman siya. Anong sabi mo? Sabi ko, baka naman nagmamalasakit lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng malasakit niya. Pakilamera siya. Dapat sa kanya, pinaparusahan. Magno! Para mabawasan ang kadaldalan. Marami palang pera matandang to. Kukunin ko lahat to. Pati namang alahas niya. Tiba ako nito. Yan. Nakakuha ko na lahat. Buti na lang hindi pa siya nagigising. Makaasibat na nga. Naku, may cellphone pala. Nasagi ko. Sino yan? Buisit, nagising ang matanda. Ha? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tumahimik ka! Huwag Magno! May nakakita sa akin! Aling Elsa! Aling Elsa! Buksan niyo ang pinto! Si Lito po ito! Oh, Lito, paano mo nalaman ang bahay namin? Si Aling Leti po nagsabi sa akin ng address niyo. Bakit? May nangyari ba kay ate? Dinala po namin siya sa ospital. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Sinaksak ko siya ni Magno. Ha? Ang hayop na yan! Nasaan na yung walang yan? Nahuli na po siya ng mga pulis. Nang makita kong inaakyat niya ang bahay ng ate niyo, humingi kaagad ako ng tulong sa barangay. Yun nga lang, nasaksak na niya si Aling Leti nang dumating kami. Diyos ko! Ang kapatid ko! Walang iya ka! Napakasama mo! Patawarin niyo po ako, Aling Elsa. Patawarin! Lasing po ako noon kaya nadala ako ng espiritu ng alak. Ang sabihin mo talagang ahas ka! Matapos kang tulungan ng kapatid ko, nagawa mo pa pagnakawan at pagtangka ang patayin! Hindi ko po sinasadya. Nagsisisi na po ako. Magsisi ka man huli na. Dahil hindi ako papayag na hindi ka makulong. Pero Pagbabayaran mo ang kasalanan mo! Ate, ngayong maayos ka na at nagpapagaling, hindi na kami papayag na bumalik ka pa sa bahay mo. Siya ka naman, Ate Leti. Iuwi ka namin sa bahay namin. Doon ka natitira. Salamat sa inyo, Elsa. Anton, kahit maraming beses ko kayo tinanggihan, hindi kayo nagsasawa sa paghimok sa akin na tumira sa inyo. Talagang gusto ka naming makasama, ate. Totoo yun, Ate. Kahit nga ang mga pamangkin mo, sabik ding makasama ka. Mas panatag kami kapag kapiling ka namin. Maraming salamat sa inyo. Ang totoo, ayoko na nga bumalik doon sa bahay ko. Parang nagka-trauma ako doon sa nangyari sa akin. Nagkamali ka kasi ng tinulungan. Kaya nga nagsisisi ako. Dahil nga hindi ako nakinig sa inyo. Nanganib patuloy ang buhay ko. Hindi naman masamang tumulong. Ngunit,
kailangan pa rin natin na tiyakin na karapat-dapat niyang tulungan ang taong yun. Ang pag-iingat ay hindi dapat malimutan, maging sa ating pagtulong kung ang taong ating tinutulungan ay dapat nasaklulohan at ikaw ay gagabayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.